Hi guys. Shout out. Okay, shout out sa mga viewers natin. So differential equations yung topic natin. So orthogonal trajectories. So application na tayo mga Lodi guys. Ayan. Sige guys, antay muna tayo ng mga viewers mga Lodi Geeks. Differential equations po yung topic natin. Pwede kayo mag-take down notes or screenshot natin. Yan, shoutout sa mga Lodi Geeks natin. Shoutout kay Engineer Aubrey Cheryl, shoutout kay Master Josh. Shoutout kay Firuze. Sure, Lodi Geeks, pahinga ka muna. Shoutout kay Idol Dave. Yan, idol natin yan, si Dave. Shoutout Lodi Geeks. Differential equations tayo guys, patap na lang nung screen. Tsaka pa-share na lang nung live if pwede. Shoutout kay Julia Santos. Hindi ko sure Idol Gem Mochi, pero normally orthogonal muna yan, no? Wala namang isogonal ako nakita sa differential equations. Parang naisip ko nga, Lodi Geeks, yung drawing dati sa perspective sa mga drawing. Uy, thank you kay Allison Columna for the gift. Salamat, Idol. Taga-PLM din yan eh. Ano natin yan? Alumni. Shoutout. Uy, shoutout kay Idol Kurt. Taga-LBC Banawi. Tropa Pips natin yan si Idol. Ayan. Shoutout kay Jay. Kasama sa quiz next week. Uy. Sige, Idol. Ayan. Shoutout sa'yo, Idol Kurt. Follow back natin si Idol. Siya yung sa kanya tayo nagpapadala ng mga papremyo natin eh. And guys, pwede nyo screenshot board exam April. Good luck sa'yo, his.s. Pwede nyo screenshot guys. Ito yung topic ng orthogonal trajectories. Tapos ito yung concept. Tapos ito yung mathematical na ginagawa sa kanya. Thank you Allison for the fire. Thank you Punky for the TikTok idol. Shoutout kay Punky. Sige guys, start tayo ng 10:37. 2 minutes start tayo mga Lodi Geeks. Screenshot nyo na lang mga idol ha. Ayan, differential equations yung topic natin. Pero I'll try my best para siguro pwede rin naman tayo mag-algebra ulit. Once in a while. Para dun sa mga basic. Sa CE boards, possible, pwede rin lumabas kasi differential equations to. Pero madalas sa ECE. Thank you Punky for the TikTok idol. Sir, kaya pa ba i-Hubble Study Bernoulli Linear Homogeneous? Kaya mo yan, Lodi Geeks, practice ka lang. Check mo yung mga channels nila, Sir UJ, channel ko. Kay Engineered Math, kay Engineer Prof. Tapos practice ka lang. Shoutout sa'yo, Kakang. Sir IJ, patasan naman ako sana ng lapis, pero malabo he. ECE na sa linggo, let's go. Nasaan ka ba ngayon, Valu? Lodi. Pero bihira naman lumabas na di sa sa tawag mo dito sa CE. Bihira talaga. ECE madami tsaka sa mga EE. Ibang engineer. Okay? Sige guys. Magsasagot tayo siguro mga at least 7 problems. 7 to 10 problems regarding the topic itself. Anyway, ECE po ako, Engineer Aubrey Cheryl. Napag-iwanan na ako sa DE kasi sa static of rigid bodies talaga pahamak, no? Grabe, static of rigid bodies. Thank you Allison for the coffee. Ano dapat unahin bago mag-DE? Integral tsaka differential calculus. Shoutout kay Cheer. Lodi Geeks. Okay. Start na tayo guys. Comment start na. Para makapag-solve tayo kahit mga 7. So siguro yung live natin is up until mga around 12. Mga Lodi. 1.5 hour lang muna. Okay, sige. Start na tayo mga idol. Okay, sige. So, bale, ang orthogonal trajectories kasi mga Lodi Geeks, baka nakita nyo na siya or na-encounter nyo na somehow yung term na orthogonal. In terms of vectors kasi, ang ibig sabihin ng orthogonal vectors, these are vectors whose dot product is equal to 0. So, ano ibig sabihin, Sir IJ, if the dot product of two vectors is equal to 0? That means na yung angle between the two vectors is 90 degrees
or that means that they are perpendicular. So, another term for orthogonal is parang perpendicular po siya. That's why, based on this lesson, sinamarize ko na lang guys for everyone. So, based on this lesson, the concept of orthogonal trajectories is that the slopes of the curves at the point of intersection are negative reciprocals of each other. So, di ba, from the word negative reciprocals, dito makikita nyo guys eh. The negative reciprocals na word means they have negative reciprocal in terms of the slope. Tama ba guys? So, that means na ang gagawin natin mathematically, yung dy over dx stands for the first derivative. So, that is also equivalent to the slope. So, balikan natin si differential calculus. The first derivative is the slope of the tangent line at any point on the curve. So, ang gagawin nyo lang, itong dy over dx, papalitan nyo ng negative dx over dy, solve then the differential equation, and then kung ano yung ma-obtain yung general solution, will now be your orthogonal trajectory. So, tandaan po natin yan guys, before ko burahin, before natin itanggalin, so paki-screenshot na lang, ang gagawin natin, dy over dx, gagawin yung negative dx over dy. So, first, uulitin ko ang gagawin nyo. Kailangan nyo munang eliminate yung arbitrary constant. And lahat ng y prime, papalitan nyo ng negative dx over dy. Thank you, Christopher Cartorne Familiar. Ulitin ko eliminate the arbitrary constant first. All y primes will be changed to negative dx over dy. Then solve the new differential equation to obtain the orthogonal trajectory. Okay? Sige guys, paki-screenshot na lang muna before ako mag-start ng solve. Yan muna yung kailangan natin yung key concepts with regards to the topic itself. Sige, picturean ko na lang din. Kayo guys, screenshot nyo po Okay? Sige guys, start na tayo mag-solve ng problem. Na screenshot na po ba? Guys, screenshot nyo dun sa mga topic na may topic dito. Kung wala naman, kung gusto mag-advance, pwede nyo ring screenshot. Y prime, papalitan po natin ng negative dx over dy, Jaylin. Kasi yung y prime natin stands for dy over dx, idol. Ito po siya. This is what I'm saying. So, pagka pinalitan mo siya, di ba una muna na-eliminate mo yung arbitrary constant. Yung y prime, palitan mo ng negative dx over dy. Okay na, Jeline? Sana Logix na gets. Okay, sige. Solve tayo ng ng ganito. Ulitin ko yung video na to. I-upload ko rin sa YouTube channel ko. Yes, speaking, kaka-comment lang ni JJ04. Upload ko to mamayang umaga sa YouTube channel ko. Under pa rin ng differential equations playlist natin. This is part of the application itself sa DE. Okay? Guys, patap na lang ng screen mga Logix para at least kahit yun, simpleng tap lang, diba? Kahit hindi naman kayo mag-gift para makita lang din ng iba. Okay, game. Let's go. Pakita natin paano ba yung pag-solve nito. Game. Okay, number 1. So, same book lang din yung gamit ni Sir IJ, Ito pa rin yung differential equations natin. Nasa page 61 po siya. Page 61. Hey, thank you, Kay, for the TikTok. Ang dami naman yan. Siguro pwede nating i-drawing yan, Mizu, for lines. Pero kapag mga curves, medyo mahirap din kasi. Siguro, what I suggest is, pwede ka mag-check sa internet resources natin in terms of the drawing itself. Pero ang pinaka-main concept kasi niyan is yung slope dun sa point of intersection are perpendicular to each other. Kumbaga, kunyari, mayroon kang equation ng line. So, yung orthogonal trajectory nun is the line perpendicular to that line. So, ganun siya, Mizu. Thank you, Kira, for the gift. Thank you. Bait yan Okay, so anong gagawin natin? Sige. So, find the orthogonal trajectory. Hanapin natin yung orthogonal trajectory, So, number 1, ulitin ko yung instruction natin is to look or to find the orthogonal trajectory. So, x minus 4y equals c. Shoutout kay Muehe. Shoutout sa Lodix. Kay Definitely Not Agustin. Okay.
So, di ba, ang first step natin is to eliminate the arbitrary constant. Dahil isa lang naman yung constant, Sir IJ, so we can solve first for the first derivative. Ano derivative ng x, mga idol? What is the derivative of x? Tingnan natin yung mga active na. Ayan, si Jaylin. Sumagot. That's 1. Correct. So, we have 1. Okay? Yan na, sumasagot na yung mga lodi natin. Dumami bigla. So, ang derivative ng 4y ay, ano derivative ng 4y, mga lodi geeks? What is the derivative of 4y in terms of differential equations? Negative 4, kulang po. Negative 4 ano? Negative 4... Okay, that's correct. Negative 4y prime. Okay, good job. Kibi. Danny girl. Si second option lang ako. Sakit naman ang pangalan ni Idol. Minus 4y prime. Ang derivative ng constant ay 0. Sige, gawin na lang natin tong 1. Okay, yan. So, ano next, Sir IJ? So, the next thing is, yung y prime, alam natin that this is dy over dx. So, lagay natin dito. So, switch. Kumbaga, pwede nyo siyang gawin dahil hinahanap is the orthogonal trajectory. So, y prime will now be switched to negative dx over dy. Okay? So, ano na mangyari dyan, Sir IJ? Lahat ng y prime i-replace natin. So, that will now become 1 minus 4 multiplied by the negative dx over dy equals 0. And then, multiply both sides of the equation by dy. So, multiply natin. So, magiging variable separable na siya. Kaya napaka-importante na master niyo yung basic integration. Kasi lahat papasok dito ng variable separable or even homogeneous linear, etc. So, we have dy plus 4 dx equals 0, which can easily be integrated. So, ang integral ng dy is y. Ang integral ng 4 dx is 4x. Kapag in-integrate natin to, hindi ka pwedeng gumamit ng c. Kasi c na yung given. So, pwede kang gumamit ng ibang variable or pwede mo siyang lagyan ng subscript. Pwede mong gawing c sub 1 o kaya pwede mong gawing ibang variable like y plus 4x equals k. Okay? Ulitin ko po in-integrate lang ni Sir IJ to. In-integrate y, in-integrate 4x, in-integrate yung 0, constant. Kaya lang hindi pwede yung c. Ganun lang siya kasimple. Di ba guys, madali lang naman? Tama ba guys? Naintindihan po ba? Yes, ito na yung pinaka-final answer natin. Yes, pwede rin C sub 2, Jaylin. Pwede rin siyang kung gusto mong gawin, pwede mo siyang gawing C sub 1, pwede rin C sub 2, pwede rin K. Yan. Parang depende naman sa trick mo, basta wag lang C. Okay? Anong theory ang pag-divide both sides? Paanong divide both sides, idol? Minultiply ko po both sides. Kasi 0 naman to LCD lang po yun. Ano yung inalis para makuha yung x? In-integrate lang natin to guys. Sa mga nagtatanong, in-integrate lang po. Naging variable separable na po siya. LCD po yung concept nun, kakang. So, medyo balikan natin yung algebra natin, Lodi Geeks. Ayan. Paano nawala yung d? Kasi in-integrate na po. Integral ng dy is y. Integral ng 4dx ay x. Okay, kakastart ko pa lang, Idol Veldora. Okay, gets na po ba? Can we now proceed to the next question? Mga Lodi Geeks. Okay na po ba? Sige, screenshot nyo muna if gusto nyo gawin. So, ang hinahanap dito, orthogonal trajectories baka nalilito lang po. Paano naman yung fraction na LCD? Naku, medyo balikan mo, Lodi Geeks, yung basic mo. Hanapin na lang natin, if ever. Differential equations po yung topic natin tonight. Kaya kasama po to sa DE. Hindi po siya sa calculus. Okay, next. Question number 2. Burahin ko na po So, siguro sige try natin kahit sa mga 10 problems. Madali lang naman kasi talaga. Kayang-kaya naman ito mga Lodi Geeks. Question number 2. X squared plus y squared. So, for number 2,
x squared plus y squared equals c squared. Ito una kong tanong mga Lodi. Ay, good evening din sa'yo, Hailey. Shoutout. Siya kasi kay Iced Coffee. Newton's Law. Siguro sa susunod, idol, di pa ako nakakapaggawa ng mga problems eh. Okay, so anong equation to guys before ako mag-proceed? Anyone? Can you identify what equation is this? Ano po equation na to? In terms of the general form itself. Okay, that's correct, Mizu. This is a circle whose center is located at the origin. And yung radius natin is equal to c. Okay? So that is correct. This is a circle. Equation to ng circle, Sir IJ. With center located at origin and radius equal to c. Okay? Okay lang yan. Sige, kahit na magkamali kayo, walang problema. So, gaya nga nung interview ko. Kanina in-interview ko dun sa sa PTB4 at saka dun sa radio station. So, sabi ko, para gumaling ka talaga sa math, dapat magkaroon ka ng room for growth mindset. So, ano ba yung ibig sabihin ni Sir IJ? The growth mindset is, kumbaga, kailangan maging risk taker ka. You have to be open dun sa mga mali mo kasi yun yung magiging fundamentals or yun yung magiging may encourage ka na mamali ka, so may encourage ka na makuha mo yung tamang sagot talaga. So okay lang talaga magkamali. Kailangan mo ng room for growth mindset. Yun yung ibig kong sabihin. So anong gagawin natin? Get the derivative. So ang derivative ng x squared is 2x. Ang derivative ng y squared ay 2y, y prime, Sir IJ, equals, ano derivative ng c squared? Anyone from our live audience? What is the derivative of c squared? Hey, Kayla, thank you Kay for the power hug, Engineer K. Okay, mali po yung 2c. That is correct, 0. Kay second option lang ako. Ang galing mo, idol. Kay Jello, kay Ice Coffee, kay Gerald Loyola, kay Brian, kay Gomen, kay Eugene Rebucan. Shoutout sa inyo mga Lodi Geeks. C squared is also a constant. That's correct, Miss Francesca. Kaya ang derivative niyan, Sir IJ, ay 0. Okay. Okay lang yung 2C, Lodi Geeks. Walang problema. Kumbaga, recall talaga tayo dito. At least, magkamali ka man dito na lang sa session natin. Wag na sa mismo exam mo. That's okay lang. Risk taker tayo eh. In every sphere of life, a risk taker is risk taking is an excellent way to bust your fear. So, kung fear kang magkamali, mahirap yun. Kaya dapat marunong tayo mag-take ng risk. So, divide natin both sides by 2. Senior Pablo, di ba ano yun? Sikat na YouTuber, Sir Senior Pablo. So, divide natin both sides by 2. So, we have x plus y. Y prime is equal to 0. And then, we have to switch. Sir IG, thanks sa video mo. Engineer na ako. Oh, thank you, Sir Jamal Thomas. Congrats, Engineer. Thank you for the ice cream. Okay, thank you so much. So, next natin is to switch. Okay, switch natin. dy. So, yung y prime gagawin natin siyang negative dx over dy. Okay? Easy ka po, naghahanap ka ng work. Hindi na Lodi Geeks. Yes, easy pero matagal na ako may work. So, yung y prime palitan natin ng negative dx over dy. So, we have x plus y multiplied by negative dx over dy is equal to 0. Oh, good luck sa'yo, Engineer Eugene. Future engineer. Pwede ba siyang gawing y double prime? Hindi po eh. Kapag sa orthogonal trajectory, that is the first derivative kasi we are dealing with the slopes of the tangent lines. So, hindi ka pwede magka-y double prime when you are dealing with orthogonal trajectories. Yes, that is constant, Miss Francesca. Kapag orthogonal trajectory po yung hinahanap, yung dy over dx, palitan natin ng negative dx over dy. Thank you, Julio. Shoutout sa'yo. Okay, so thank you din kay Tantanberry. Ano pong subject mahina po kayo na makaganti naman? Shoutout sa'yo, idol. So, multiply both sides by dy. So, anong lalabas, Sir IJ? So, we have x dy minus y dx is equal to 0. And our equation now becomes, yes, it's negative reciprocal. Yes, y double prime in calculus is the way to find the point of inflection. Kumbaga, yung point of inflection kasi, kung naalala nyo yung calculus 1 nyo, ito yung point na kung saan nagbabago yung concavity ng isang curve natin.
Ayun po. So this now becomes a variable separable in which we can divide. So magiging dy over y minus dx over x equals 0. Okay? So ano na mangyari, Sir IJ? Ano integral? Ang ginawa ko lang guys, divide both sides by xy po ah. Ano integral lang dy over y? Shoutout kay Kurt Russell Desio. Ano integral lang dy over y? Sa mga idol natin. Wala. Actually, hindi naman totaling wala. Pero may Laplace na ako, idol. Kay Engineer Eugene. LNY. Wala pa ako ng mga iba, yung mga, yung mga solution. Ganun. Yung mga, numerical methods. Hindi pa ako nakakapag-post. ln ng y minus ln ng x. So, gamit ka na lang dito, guys. ln ng, dahil c na yan, gamit tayo ng ln ng k. Okay? Sir IG, bakit ka nag-ln? Kasi may ln yung dalawa eh. Kumbaga, pwede ka naman gumamit ng ln for as long na may at least one ln's. May isang natural logarithm. So, applying the property, so we have ln ng y over x equals ln ng k. Erase natin sa both sides to cancel this one and this one. So, we have y over x equals k. Therefore, the orthogonal trajectory of the given equation is y equals kx. Papasok yung sir. Yes, papasok natin, idol. Pero pwede mo rin namang i-cancel na lang yung ln since both ln's naman. This is just the general process. Sim for you. Kaya lang, pwede naman na if ln na yan, cancelin mo na yung ln. Yes, differential equation po ito. Okay. Nakapag-live ka na po ba sa derivatives ng increment? Alam ko meron ako nun sa... Hindi pa ako nakakapag-live ng ganun, Miss Francesca. Pero meron na akong ganun sa YouTube channel. Shoutout kay Jovens Tagarda Pagara. Okay, sige guys, screenshot nyo muna for problem number 2. Ulitin ko po. We are looking for the orthogonal trajectory of the given curve. Sige guys, screenshot muna. Paano po ginagawa doon? dy over y. Dito. Ito, Jaylin, ito po. Sineparate ko lang siya, idol. Dinivide ko to both sides by xy. So, over xy lang siya. Kasi x dy, dapat magkasama dy over y. I mean yung dy tsaka y, dx tsaka x. Okay? Nobita, idol, nagtuturo si si Engineer JZ. Si Sir Jason Zamora nyo, Lodi. Engineered Math. Nagla-live yun ng kaya hindi ako nagla-live ng differential calculus lately. Kasi nakikita ko na nagla-live naman si Sir Jason. Kaya with due respect na lang, di ba? Pero pwede naman tayo mag-live sa mga susunod. Kumbaga, respeto na lang kasi yun yung topic ni Sir. Pero I can do that as well naman. Sa susunod. Okay, next. Problem number 3. Okay, number 3 tayo mga Lodi. Dali lang naman siya, di ba? Parang nagre-review nga lang tayo ngayon eh. We're just reviewing tonight sa variable separable. Ewan ko, baka mamaya may homogeneous tayo or exact. Di ko alam eh. Tingnan natin. Okay lang, Lodi. Kicks mo eh. Shoutout sa'yo, idol. Okay, guys. Number 3. What if ganito naman yung given? Medyo baguhin natin ng slide, pero same process lang din. So, I hope makuha nyo agad. X squared minus y squared, let's say that is equal to C1. Okay, game. Okay, guys. Paano to? Turuan mo kami, sir, no? Tanggal kalawang ba, Sir IJ? Oo, Lodi Cakes. 4th year college na ako, eduk, pero ang hina ko sa mga numbers. Okay lang yung Lodi Cakes, hindi pa naman uli ang lahat. Kumbaga, meron tayong mga late bloomers. Okay, so how do we eliminate the arbitrary constant? Ilang beses tayo magdi-differentiate? Obviously, Sir IG, dahil orthogonal yan, once lang tayo palagi. So, ang gagawin natin, ano derivative ng x squared? Okay, so tama, isa lang Jello and TYL. That's correct. So, ang derivative ng x squared ay 2x minus 2y y prime equals 0. Okay, that's correct, Kim. Si Ivern, si Jello, mga idol, napakasisipag nila. Shaska. So, dividing both sides by 2. So, we have x minus y prime equals 0. And then switch, guys.
So, lagay natin yung switch natin. Since we are solving, so yung y prime will be replaced with negative dx over dy. Okay lang kahit late loaded it's no problem. So, we have x minus y multiplied by negative dx over dy equals 0. Yes, that's correct. Kwak-kwak 7,000. Multiply both sides by dy, sabi ni Idol Quack. So, ano na mangyari, Sir IJ? So, you have x dy, negative, so that will now be plus y dx. Okay? Equals 0. So, paano natin integrate yan, Sir IJ? So, integrating that, okay, that is correct, guys. So, pwede natin siyang i-divide again both sides by xy. So, same lang halos kanina. It's just a matter of minus lang to. Yes, that's separable na. Kay V, kay TYL. Okay, kay Kurt Leanza, that's correct, Idol. So, dy over y plus dx over x equals 0. Integrating, basic na yan, Sir IJ. ln ng y plus ln ng x equals ln ng C. Pwedeng C1 yan, edi gawin mo na lang C2 para iba. And then, applying the property, so we have ln ng xy equals ln ng C2. Ito yung sinasabi ko sa'yo, sim for you. Kung ayaw mong gumamit ng E, okay lang naman din. Pwede mo na i-cancel yan. So, the final answer will be xy equals C sub 2. Or any variable other than C sub 1. Okay? Ginamit ko na lang C sub 2. Pwede rin namang xy equals k. It depends. Ganyan lang po siya kasimple. Sige, screenshot nyo mga idol. Pakasimple lang. Nakagraduate ako dahil sa mga lessons mo, Matt sila, Sir Isaiah. Thank you din, Sir Cha. User Charlie Lolo. Shoutout sa'yo, idol. Sige guys. Tingnan nyo screenshot. Maganda naman yung pagkakapresent ni Sir IJ. I hope naintindihan nyo properly. Okay. Okay na. Saan magagamit yan? Sa ano po? Sa differential equations. May mga firm naman po na gumagamit ng DE. So, yan na naman yung pinaglalaban natin na hindi magagamit yung differential equations. 8 hours po ba lagi tulog? Hindi naman. Okay, next. Question number 4. Hindi naman total ito separable, pero application po ito ng differential equation. Bakit po isi-switch? Kasi yung concept po niya, baka na-late ka lang, idol. Not satisfied with my scores. Yan, okay yung ganyang mindset. So, kailangan constant improvement, Cheska. Okay, next, number 4. Kumbaga, kung hindi ka satisfied, so dapat more time, Cheska, to study or to practice. Especially, yung mga topics na hindi klaro sa'yo. Kasi kahit hindi ka naman magaling totally sa math, pwede ka namang ma-enhance pa, lalo kung masipag ka naman mag-solve. Hindi, math lang tinuturo ko, boss. Di ako English teacher eh. Number 4. Sige, try natin to guys. Hinahanap yung orthogonal trajectories ha. Straight lines with slope. Hindi ako nagtuturo ng structural, idol. Hindi ako civil engineer. Sorry electronics si Sir IJ with slope and y-intercept. Ano nakalagay? Equal. Game. Hey, thank you so much kay Rain Lay for the rose. Thank you so much, idol. Okay, so anong gagawin natin, Sir IJ? Ayun kay Sir Herman daw, nagtuturo siya ng structural. Pwede nyo i-message. Wronskian, wala pa, idol Glenn. Wala pa. Pero alam ko yung concept niyan, yung Wronskian equation. Okay, so ang hinahanap natin is orthogonal trajectory. Kailangan muna nating malaman ano ba equation ng straight lines with slope and y-intercept equal. Okay?
So we have, pwede mo i-check Jaylin sa mga sa mga internet resources, yung mga drawing when it comes to orthogonal trajectory para mas maintindihan mo maigi. So, ang solution nito is, alam natin that the equation of a line is y equals mx plus b. Itong m stands for the slope, okay? And the b stands for the y-intercept. Ayan. Yes, that's correct. Went up the hill. Okay? Thank you din sa'yo, Kailas Mamons. Thank you po. So, ang gagawin natin, yung straight lines daw, equal yung slope tsaka y-intercept. So, anong gagawin natin, Sir IJ? So, we have b is equal to m. Ito yung y-intercept, ito yung slope. So, we have y equals mx plus m. Okay? So, we have now one arbitrary constant which is m. So, getting the first derivative, so we have y prime. Ano derivative ng mx, guys? What is the derivative of mx? Shoutout kay Ras. Anyone from our live audience? Ano derivative ng mx? Okay, that's correct, m. Kay Mark Joshua. So, we have m, Sir IJ. Ang derivative ng m ay 0. Ito kasi constant na to. Ang derivative ng x ay 1, kaya naglagay pa tayo ng m dito. Okay? 10:30 po usually nagla-live si Sir IJ. So, ang gawin natin, replace natin lahat ng m with y prime. So, we are now left with y equals y prime x plus y prime. Okay, shoutout kay Liam. So, ano na mangyari, Sir IJ? So, ito pwede nating i-factor out si y prime. So, we have y equals x plus 1 multiplied by y prime. Okay? So, guys, okay lang ba? Nagets po, finactor out ko lang yung y prime. Naintindihan ba? Before ako mag-proceed. Finactor out lang ni Sir IJ yung y prime, ha? Baka nalito lang po if ever. Okay, good job. So, anong gagawin natin? Switch na, no? Lagay natin y prime, palitan natin ng negative dx over dy. So, we have y equals x plus 1 multiplied by negative dx over dy. Lipat natin sa kabila or by multiplying both sides by dy. So, you have y dy. Dahil negative to, guys, negative nilipat sa kabila, that will be plus x plus 1 dx equals 0. Okay? So, yan na po yung nangyari, Sir IJ. Ito negative, nilipat lang sa kabila, kaya naging positive. Minultiply naman both sides sa dy. So, ano yung integral ng y? Yes, lagi po yan AE. That's correct. Okay? So, anong gagawin natin, mga Lodi Geeks? Okay, may nagtatrash-tukan pa sa comment section, ha. Kalma ka lang, Idol Edmar. Si Edmar, galit na galit, eh. Kalma ka lang, Idol. Tinrush talk mo pa yung isa. Sir, paano po naging negative dx over dy? Kasi po, concept po ng orthogonal trajectory, perpendicular negative reciprocal. Ano yung integral ng dy? Okay, good luck sa quiz mo, Miss SN TSPB. So, ano mangyari, Sir IJ? So, we have y squared over 2. Ito, guys, pwede ka mag-use substitution dito. Okay? Ba't po lumipat yung dy? Minultiply ko po both sides by dy hopya. Okay? So, y squared over 2. Ito, pwede kang mag-ano dito, u sub. So, kumbaga, pwede mo siyang gawin na integral. Ligay natin dito. Integral of x plus 1 dx. So, pwede mong ilit u equals x plus 1 du equals dx. So, ito, magiging u, du. Kaya ang integral nito ay u squared over 2. Tama ba, guys? Magiging ano siya? U squared over 2 plus c. So, ito pwede ko siyang gawin na plus x plus 1 squared all over 2 equals, anong ginamit natin, m? So, pwede na tayo dito mag-c. O kaya, gusto nyo k na lang. Okay? Kumbaga, pwede mo naman siyang integrate ng isa-isa. Kumbaga, ang ginawa ko lang, nag-let you lang ako para nasa parenthesis pa rin siya. Pero it depends on you, guys, ha. Pwede nyo siyang gawin na x squared over 2 plus x. Ganun na lang. Pwede naman yun.
Same lang naman din siya. Okay? So, anong gagawin natin, Sir IJ? Multiply both sides by 2. So, anong magiging final answer natin? So, dahil ang k times 2 is still a constant, so yung final answer is y squared plus x plus 1 squared equals k. Pero dahil ito ay laging positive, gagawin natin siyang squared. Ito na yung final answer natin. Okay? Ulitin ko guys, ang 2 times k is k pa rin kasi constant pa rin yan. However, notice that the left and the left side is always positive. Yung y in square mo, always positive yan. Yung x plus 1 in square mo, always positive. Kaya dapat lagyan natin to ng squared to ensure that the right side is always positive. Kaya yan na yung final answer natin for the fourth problem. Shoutout kay Ison. Ayos lang yan, idol. Practice lang talaga. Lodi gigs. Ayan. Actually, napaka-solid talaga ng IT industry. Tama naman si Macchiato. Alam ko yan kasi nasa IT industry din ako. Mixture flow. Sige, one of these days, Lodi gigs ha. Hindi ko pa na-prepare kasi yung problems eh. Pero thank you so much kay kay SNTSPB. Paano po naging K squared? Kasi po lagi pong positive to. Pwede naman K lang. Kaya lang kasi, to ensure na positive din yung right side. Ito, di ba, ang exponents still are even. So, kapag even exponents kasi automatically, that will give you a positive answer. So, to ensure na same lang ng sign, lagyan mo lang ng squared. Okay? Ganun lang po siya. Ay, thank you. Engine Hero, shoutout kay Engineer Paolo. Nagtuturo ka sa review center. Minsan, part-time load gigs. Pero, ganun. Sa XY part, ganyan from M. Nilagay ko lang, idol. Sinubstitute ko lang yung M. Dito, Y prime lang siya, Y prime. Dadalitan ko lang. Thank you, Leng. Thank you so much. Marami daw siyang tutunan sa akin. Salamat, idol. Salamat sa mga shortcuts mo, engineer. Good luck sa'yo, Engineer Chris. Hopefully, maging engineer ka. This year. Before matapos yung year. Congrats, Lodi Cakes. Good luck sa mga magte-take ng ECE boards this weekend, guys, ha? Actually, may nagpatasa nga sa akin nung Saturday. So, I hope na maging engineer din sila. Okay, game. Ano yun, Patrick Cruz? Ano yung comment mo, idol? Idol sa moment naman sa statics. Wala, Lodi Cakes, math yung tinuturo normally ni Sir IJ. Pwede ka maghanap ng mga CE na tutorials. Like, for example, yung sa Keepop, sa CE Box. Ayun, Lodi. Pasensya na po, What I recommend is, yun nga, sa channel ni CE Box, ni Keepop Education. Yun yung channel na O kaya may channel din natin sila Sir Padilla, Engineer Padilla. Second year college na po, bandam ng PDE, hindi ko pa maalala, Lodi Cakes. Pero, carry ko naman ituro yan. Pero hindi ko pa alam kung kailan. Sorry kasi may ginagawa din ako. Shoutout sa'yo, engineer. Good luck sa exam mo. Kay engineer HTTPSTL. Lodi Cakes, galingan mo Iniiwasan ko ang DE dati pero dahil sa inyo na-enjoy ko siya. Good job, Chris. God bless. Buong live mo, sir, about orthogonal. Yes, Lodi Cakes ngayon. Orthogonal lang kasi napadaan lang naman tayo for tonight. Medyo busy kasi ako. May ginagawa kasi ako sa trabaho. So, gusto ko lang mag-live kahit pa paano. Ay, good luck sa ISEP Nationals Math Olympiad kay Johan Michael Fronda. Idol. Synthetic Division, may tutorial ako niyan sa channel ko, Kojiro. Applied Math. Naku, Lodi Cakes, ibang math ng Anyway, sige. Every Tuesday ka, sir, nagla-live. Depende, Lodi, sa schedule ko, actually. Okay, let's now proceed for number 5. Number 5 na ba tayo? Tama ba? Number 5 na, no? So, y squared equals cx cubed. Okay, next. Yes, Laplace transform. Basic lang yan, idol. Meron akong tutorial yan sa channel ko. Pero pwede rin tayo mag-live sometime. Hindi ko pa alam kung kailan yung exact date. Okay. So, anong gagawin natin dito? Eliminate natin yung arbitrary constant. How do we eliminate that, guys? So, actually, pwede naman kayo mag-first derivative at your choice. O kaya pwede rin naman kayo mag-quotient rule. Pero sige, kunin na lang natin yung derivative. Ano derivative ng y squared, guys?
Caltex sa math, sa mga nagre-review kasi yan idol yung mga madalas na tinuturuan kasi natin dito is mga engineering, mga undergrads. Okay, that's correct. 2y y prime, Kurt Lianza. So we have 2y y prime equals, derivative ng x cube is 3x squared. So lagay natin yung 3cx squared. Okay, tama po ba? Galing ni Kwakwak, oh. Okay, wag nyo kakalimutan lang yun si mga idol, Kaya lang hindi pa natin na-eliminate si arbitrary constant. So from the first, so we have y squared equals cx cubed. So it follows na yung c natin is y squared over x cubed. Okay? So ang gawin natin, substitute natin to dito. So ano na mangyari sa kanya, Sir IJ? So we have 2y y prime equals 3 multiplied by y squared over x cubed. Okay? Times x squared. Okay? Yes, pwede rin namang c3x squared, idol. Parehas lang naman yung Lodi Cakes. Okay, so yan na yung nangyari, di ba mga Lodi Cakes? Tapos, i-cancel natin to kasi x squared to, ito x cubed, tanggal yan. Di ba? Dalawa yung y squared, may isa kang y dito. So, tanggalin mo na agad yung common na y. So, ano na matitira, Sir IJ? Lipat mo yung x. So, you have 2x y prime equals 3y. Okay? Ulitin ko po, x squared over x cubed, naging x na lang siya. Yung x, nalipat ko sa kabila, 2xy prime. Yung y naman, kaya na-cancel kasi may y squared dito. Dito may y na isa. Common po siya, dinivide lang po, j. Kumbaga yung common terms can be cancelled dun sa left and right hand side natin. Okay? Yes, that's correct, Jello. So, ano na mangyari, Sir IJ? E di yung y prime, palitan natin ng negative dx over dy. So, di ba, yan na yung natin. So, next is switch. Switching na tayo, mga Lodi Cakes. So, yung y prime is negative dx over dy. So, ano na mangyari dyan, Sir IJ? So, yung x, so that is 2x multiplied by negative dx over dy equals 3y. So, multiply natin both sides. Shoutout kay Moistor. Pang second year college po. Sa nagtatanong anong year level to, second year college. So, dy, so that's negative 2x dx plus, equals 3y dy, lipat sa kabila. So, pwedeng mangyayari, shoutout kay Wo. Sabi niya, dito lang daw siya matututo. Lipat natin sa right side to, 2x dx plus 3y dy equals 0. Nilipat ko lang po siya, baka nalito po. Huwag pong papalito. Nilipat lang ni Sir IJ. Ano integral ng 2x? Anyone mga Lodi, integrate natin to. Ano integral ng 2x? Mga idol, ba't po negative? Kasi negative po ito, na-switch natin sa negative. Taas ng grade ko sa'yo. Shoutout kay Skylark, napaka-active ni idol. Malakas ka talaga, idol, hindi rin dahil sa akin, kasi masipag ka. So, credit sa'yo yan. X squared, that's correct. Julius, Milk T, Kwakwak, Mark Joseph, si Engineer, si TYL. Okay, plus, ano yung integral nito, guys? So, that's Sir IJ, 3y squared all over 2 equals, so dahil c na yun, gamit tayo ng iba, so gamitin natin is k, pwede na. So multiply both sides by 2, Sir IJ, so we have 2x squared plus 3y squared equals k times 2 is still k, kaya lang ito laging positive, so gawin mo siyang k squared. Ano yung final answer natin? Ulitin ko, 2 times k is still a constant, so that's k. However, if you will analyze the left-hand side of the equation, this will always give you a positive result. So that's why k squared yung nilagay na sagot ni Sir IJ. Sige guys, screenshot po. Nakalimang problem na tayo guys. Nasa kalahati na. 5 more pa. 5 pa. 10:30 normally Skylark. 10:30 naman nagla-live si Sir IJ. Normal na yun. 10:30 to 12. Minsan umabot pa tayo ng 12:30. Ganun. 1.5 lang. Kahit na paano makapag... Ina-upload ko rin naman sa YouTube channel ko.
Okay? Sige, next problem. Nasa ano na tayo, second half. Homogeneous quack-quack, tapos na ako, idol eh. Check mo na lang yung mga previous uploads ko. Ang work ko is 7 to 4. Kaya lang minsan 12 to 9. Ganon. 12 p.m. to 9 p.m. Tapos minsan 7 a.m. to 4 p.m. Okay, next. Number 6. Upload ko na lang sa channel ko, guys. Let's go, mga Lodi. Tsagain nyo lang. Yes, meron din akong Bernoulli Jello. Nung nakaraan, nag-live ako last week ata. Check mo na lang, idol. May nakalagay namang topic. Okay. Shoutout sa mga PLM, Chemical Engineer. Uy, mga idol pala to. Kala Earl. Chemical Engineer ka ba, idol Earl? Galing ha, wala sa lessons namin as a chem student. Interested lang ako. Cool. Thank you, Mizu. Thank you. Viviani's curve. Sige, tingnan natin, Lodi Geeks. Ano ba yung Viviani? Yung sa triangle ba? Or ano ba? Di iba siya. Okay, let's go. Number 6. This one is a bit easy though. Wag lang kayo maki-careless. So, e raised to x plus e raised to negative y equals c sub 1. Game. Chem-eng pala si idol engineer. And shoutout kay Earl, future chemical engineer. So, anong gagawin natin? Ano derivative nito? Yung book na gamit ko, idol, EK. Ito, idol, oh. Sige, papakita ko na lang sa inyo para at least benefit. Ayan. Ito, idol. Ito yung gamit ni Sir IJ. Ay, wait lang, lagyan natin. Kita ba? Ayan po. Elementary Differential Equation 7th edition. Earl Rainville and Philip Bedient. Ayan. Shoutout kay Sayo TYL. Lodi Cakes. Future engineer yan. Huwag na mag-ship kung kaya naman tapusin, di ba? Okay, game. Ayan, sir, libro ko sobrang helpful. Oo, sobrang solid ng 7th edition kumpara yung latest. Parang kulang ata sagot dun. O, mura pa, 120 lang doon sa Shopee. Okay, thank you, Kwak-Kwak. Shoutout sa'yo, TYL, kay Tile Tubby. Ano derivative ng e raised to x, guys? Sige, konti na lang to. Baka before 12 matapos tayo. Ano derivative ng e raised to x? Okay, same pa rin. That's correct. M maglagi. Senior high. Sa susunod, sige. Try natin mag-senior high. Medyo marami lang talaga kasi nagtitake ng DE ngayon. Sakto na sabay pa ng mga pre-cal. Kaya GG talaga. Yes, shoutout kay Gerald Doyola, e to the x. Ito, negative, di ba? So, derivative nito is negative 1. So, lagyan natin ng negative, Sir IJ. Pero make sure na may y prime ka dyan. Derivative ng constant ay 0. Ano po ma-advise mo? Siguro yung mga yung mga topics na doon sila nahirapan, naligwak. Siguro yun yung aralin mo KP Cliche. So yun yung baka kasi di ko alam kung sa engineering sciences ba or sa allied subjects sila nahirapan, especially for EE. Okay, thank you sa'yo, Tumutox, kay Onats Idol. Shoutout Lodi. Second year college po, Sir Benj. So yung y prime natin will be switch now. Okay, that's correct, Jalian. Switch na agad. Wala naman na tayo ka-cancel, idol. Switch. Okay, so for y prime, gawin natin siyang negative dx over dy. Okay, so we have e raised to x minus e raised to negative y, negative dx over dy equals 0. Anong year mo na ba, Benj? Multiply both sides by dy. So you have e raised to x dy, negative, so that is now positive. So plus, sige, pwede naman tayo mag-tutorial ng basics sa sa weekend. Hindi kasi talaga, normally kapag weekdays talaga, tinuturo ni Sir IJ more on engineering. Pero I'll try my best para bumalik tayo sa mga basics. Gagawan ko ng content yan sa channel ko. Kasi si Doc Willie nag-request din. Si Doc William, e raised to negative y dx equals 0. So this is now variable separable. Yes, meron akong undetermined coefficient. Check mo na lang ko sa Okay? Thank you, Jelosioso, sabi ni Idol. Solid to ito ang content. So ang gagawin natin dito, variable separable na siya, Sir IJ. So itong dy,
Ito yung erase to negative y, di ba? Madidivide siya dito. Okay? Tapos itong dx naman, madidivide dun sa kabila, equals 0. Uy, thank you kay shoutout kay Jello, seryoso. Wala loading gigs eh. Hindi tayo wala tayong butas na wala tayong butas na face mask, di ko kaya. Yung y prime gagawing negative dx over dy. Ano to? Orthogonal trajectory sa enemy. Na-late ka lang ata, idol. So, iangat natin, gawin nating positive exponent, e raised to y dy, plus, itong positive, magiging negative pag inangat. Okay? Ayan po. Dinivide ko lang both sides, Jillian, by e raised to x, e raised to negative y. Kung nalito ka po, Lodi Kicks. Dinivide lang ni Sir IJ dito. Hydraulics, wala, Lodi Kicks. Hindi kasi ako, CE or ME. ECE po si Sir IJ. Jillian, dinivide ko lang po nito, tsaka ito. Yung product niya. Madali lang, idol, kaya lang mahaba gawin ko sa yung method of undetermined coefficient, medyo malayong topic na yan sa DE. Mahirap gawin kasi mahaba. Mahaba talaga siya, as in, may mga variables ka na isosolve mo. Ayan, quadratic inequality, madali lang yan Integrate na natin to, guys. Sige, paki-integrate nga. Ano yung integral nito? Thank you, Pikachu. Shoutout. Yes, ECE Idol EK. Sarap sakalin kung sino man nakaisip. Oo nga, idol eh. Shoutout kay Ma'am Kate Baze. Na-miss niya daw mag-aral ng chemical, ng engineering. So, this is e raised to y. That's correct. Okay. Tapos, thank you, Chris Lodi. So, ito, ang integral ito, dahil negative yan, so, lagyan mo lang ng negative. Kumbaga, pag nag-let you ka kasi, yun yung lalabas. Ang integral ng 0 ay constant. Dahil C1 to, pwede mo namang gawing C2 to or K. So, ito na yung sagot natin. Yes, engineer na po ako, Lodi, 2012 pa. Shoutout sa mga alumni ng ECE from Batangas State University. Sabi ni Idol Rai Marasigan. Ayan na guys, ganyan lang yung kasimple. Pwede yung screenshot. Sige. Screenshot muna before we proceed to 7. Problem number 7. Good luck. Electronics ako, idol, went up dahil ECE po, Sir IJ. Ulitin ko sa mga nandito, i-upload ko to sa YouTube channel ko. Maga. Ayun, si Sir Barachina, tropa pips yan. QCU ka ba, idol? Kwak. Shoutout sa mga taga-ECE. Taga-MSU IIT ng ECE. Ano kaya feeling na masenda ng TikTok universe, no? Ilupit na mga nagsisend, no? Nakikita ko na lang nagdo-notif. Shoutout sa mga ICEP Manila chapter. Sabi ni Aram. Idol Aram. Thank you, Engineer Clark. Sobrang sharp. Thank you, idol. Next problem. Sir Soli, Sir IJ. Hindi ko maalala, baka sa mukha. Okay, mga ECE, mga magte-take ng boards, galingan nyo lapit na this weekend. Pag-pray natin yan. Thank you, Jinsang, ECE from TIP Manila. Mga loading gigs yan, mga taga-TIP, TUP, mga Batak Engineering din dyan. May trigo. Wala tayong trigo. Sige, may trigo ata tayo, idol. Next problem, sakto may trigo. Okay, number 7, dahil nag-request ka, Jillian, sakto yung given natin. So, y equals c sub 1 of secant x plus tangent of x. Yan. Shoutout sa mga UB. Yan, malalakas yan. Sobra, malalakas. Caltech lang sa math, sapat na. Okay, game. So, may trigo, guys. So, kunin muna natin ilang oras tulog nyo. Siguro mga 5 to 6 hours. Ganun. Dati. Maliban na lang kung may mga main project like for thesis, 2 to 3 hours. Ganun. Hirap pag thesis na eh. May jigs. So, kunin natin yung derivative, guys. So, we have y prime. Okay, y prime equals c sub 1 multiplied by, ano derivative ng secant x? Anyone from our live audience, what is the derivative of secant x with respect to x? Anyone, guys? Shoutout kay Jeremiah's present daw. Okay, that's correct. Wak. It's sec tan or tan x. So that is secant x tangent x. Sec x
Yan, yung mga nagdi-differential calculus that master nyo yung mga basic derivatives. Kundi, yari. So, tama si Julius, si Budol underscore find, si TYL. Plus, ano derivative ng tangent x? Geometric sequence. Anong problema mo sa geometric sequence? Hindi pa rin kayo natatapos dun. Is this arithmetic? Hindi po, idol. Hindi po arithmetic yung 1/2, 2/3, 3/4, 4/5. Wala pong common difference. Okay, that's correct. Jigs underscore 18. That's secant squared x. Good job. Okay. Guys, makinig pong maigi. Guys, pwede ko bang ano dito? Okay lang ba? Gawin ni Sir IJ. Makinig ah. Pwede ko ba i-factor tong secant x na common? Yung isang secant x. Do you agree po? JS meron ako kaya lang EST LX wala. Galingan mo guys G. Lapit na board. Kaya mo yan, idol. Factor out natin yung isang secant x. Y prime equals C1. Secant x. Finactor ni Sir IJ lang ah. Multiplied by tan x plus secant x. Okay? So, pansinin natin to, itong C1 tsaka ito. Di ba ito yan? Nakikita nyo to guys, itong C1 times tan x plus secant x, the same po dito. Do you agree po ba with me? Okay, so ang gagawin natin, this can now be reduced to y prime equals y secant x. Tama ba mga Lodi Kicks? Itong C1 multiplied by this was replaced with y. Tapos may natira tayong secant x. Tama po ba si Sir IJ? Are you still with me? Okay, buti naman na-gets mo Jaylian Eyeball. Sipag nito ni Jaylian na laging present sa live natin madalas. Kay George, kay Kwakwa, kay Guardian, kay Went Uphill. So ano na mangyari Sir IJ? So we will now proceed with the switching. So switch na natin yan Sir IJ. So itong y prime, gawin po natin siyang negative dy o negative dx over dy. Hindi rin po yan geometric sequence, idol. Ang geometric sequence may common ratio. So we have negative dx over dy equals y secant of x. Okay? So ano nang gagawin natin, Sir IJ? So that will now be variable si parabol. So multiplying both sides of the equation by dy will give us, so ito na yung magiging kadugtong niya mga idol. So that is negative dx plus, equals y secant x dy. Okay? Wala bang loya na binibenta dyan? Masaway ka, Lodi Kicks ah. So that is negative dx equals y secant x dy. So pwede nating ilipat si dx. So we have now dx plus y secant x dy equals 0. Pero itong secant x dapat i-separate natin. So di-divide natin yan. So we have dx over secant x equals plus y dy equals 0. Guys, ano reciprocal ng secant x? Anyone sa live audience natin? What is the reciprocal of secant x? Sa mga eyeball natin. That's correct, Jolan XX. Si Jello, si K, si TYL. That's correct. It's cosine x or IJ. Cosine x dx plus y dy equals 0. Ano yung integral ng cosine x dx? Guys, ano yung integral nito? Integrate natin? Okay, that's correct. Kirk Lianza. Jello yung negative sign, derivative yun. So yung negative sign na sumagot, derivative po yun mga Lodi. So integral po yung hinahanap natin. So that's positive. Okay lang yan, na-careless lang siguro yung mga idol natin. It's sin x po, positive. Okay? Huwag po kayo malilito sa derivative, integral. So, ang integral ng y is y squared over 2. So, plus y squared over 2 equals a constant c. So, pwede naman nating i-simplify. So, lagay na lang natin dito sa taas. So, multiply both sides by 2. Multiply both sides by 2. So, you have 2 sin x plus y squared equals 2 times c is still a constant. So, pwede namang ito na lang yung sagot natin.
Okay? Minultiply ko lang by both sides by 2. Sana maliwanag guys. Yes, engineering po, Lodikix. Ano guys, swabe ba? Nakapitong problems na agad tayo, di ba? 3 na lang. Para ma-wrap up yung gabi natin. Thank you din sa'yo, Kurt. Thank you sa'yo, Idol Kurt Lianza. Napaka-active din ni Eyeball. Yan na, Jillian, may trigo ka na. Para sa'yo talaga yan. Ano po, aeroplanong Vicente, orthogonal trajectory kasi, Idol, perpendicular. Kumbaga, in terms of the slopes of the tangents, they must be perpendicular. So, negative reciprocal lang. Kasi ang y' kasi natin, Idol, aeroplanong Vicente, is the slope, dy over dx. Kung perpendicular rin nahanap, negative reciprocal lang po. GenMat, Idol, sobrang basic lang yan kay Sir IG. Basic lang yung mga GenMat precal. Kumbaga, parang ano pa lang yan, tawag mo dito, ano pa lang yan, parang ano tawag dun sa, hindi pa siya yung main dish, para mga appetizer pa lang kapag sa isang cuisine. Ano problem, Idol? I-upload ko sa YouTube channel. Thank you, Chris. 3 problems na lang naman. 3 more problems. Yan, upload ko agad to tomorrow morning sa YouTube channel. Sum of a geometric sequence that is S sub n is equal to A sub 1 multiplied by 1 minus R raised to n all over 1 minus R. So, yan yung sum ng geometric sequence. Depende kung finite siya. Kung infinite, S equals A over 1 minus R. Okay, let's now proceed to problem number 8. So, x cubed equals, sa number 8, wait lang. Ay, hindi ako nagtuturo ng soil, Idol, kasi hindi ako CE. X cubed equals 3 times y minus c. Let's go, guys. This is a bit easy lang naman. Static, wala, Idol. Yung mga naghahanap ng mga statics of rigid bodies, pwede nyo i-search yung Keep Up Education na channel sa YouTube. Tapos yung CE box. Yan, sila Engineer Victor. Hindi ko alam apelido. Nakalimutan ko ang apelido ni Engineer Victor. Villapuerte ba? Basta sila yung mga content sila. Engineer Daniel James Molina. Napanood ko po kayo sa TV. Ang galing nyo po. Uy, thank you so much for the roses, Leampo MRLL. Yan, si E-Box. Agree ako kay Aeroplanong Vicente. Solid yan si Sir. Tropa pips natin yan. ECE po si Sir IJ. Sir, suot ka rin ng face mask. Ayoko. Lods, lagay ka ng Gcash number mo dyan sa board. Pwede naman, Idol. Ito yung Gcash number ko. If ever lang, kung trip nyo lang mag-send. Kahit piso, okay lang din eh. Ayan, may nagpa-request lang. Ito yung Gcash ni Sir IJ. If gusto niya lang po mag-send. Yan, si Sir UJ, sobrang solid. Tropa pips ko rin yan. Si Sir Engineered Matt, si Engineer Zamora, mga tropa pips natin yan. Si Sir UJ, parang parehas lang ata kami, 103,000 subscribers. Tsaka nakuha niya na rin yung silver play button niya kahapon. Tapos nag-post na rin si Idol. Synthetic Division niya sa YouTube channel. Pwede mong i-search. Synthetic Division ay sa James Maling, Idol. Okay? Okay, number 8. So, anong gagawin natin? Pwede natin i-group. Ito yung Gcash number ko, Idol, dun sa nagtanong. Okay? Kaya ano sila nagtanong? Kay Lynn Yanko. Thank you, Idol. So, ito yung gagawin natin. Isa lang arbitrary constant. Differentiate natin. Thank you, Idol. Oo nga eh. So, we have, kapag gifts kasi ata, parang may kaltas eh, no? 3y minus 3c. So, i-constant natin, differentiate. Ano derivative ng x cube? Ang haba ng process ni Sir UJ. Okay lang yan, Idol. It's a matter of how you appreciate. So, let's just appreciate na lang yung isa at isa. Appreciate natin yung process ko, process ni Sir UJ, process ni CE-Box, ni Keep-Up, ni Engineer Zamora. So, yun. Lahat naman kami nagtutulong-tulong para maintindihan nyo yung topic, especially for engineering-related concerns. So, we have 3x squared equals... Ano yung derivative ng 3y, Sir IJ? Okay, so we have 3y prime. Tama ba ang mga Lodi Kicks? Okay. Tama ba 3y prime lang, mga idol? Do you agree po with Sir IJ? Thank you, MRLL, for the power hug.
Thank you, Sir Lin Yako. Sino ba to si Your Monkey Vibes? Thank you so much po. Appreciated po yan, sir. Appreciated po. So, ang gagawin natin, pwede nating i-divide both sides by 3 first. So, we have x squared equals y prime. Okay? So, ang gawin natin, switch na natin, Sir IJ. So, we have to switch. Okay, so ang switching natin is y prime will be negative dx over dy. Thank you sa mga nagbibigay ng mga gifts. Salamat kay MRLL. Thank you, Idol. So, ano mangyayari, Sir IJ? So, this will now become x squared equals negative dx over dy. Multiply both sides by dy, Sir IJ. Thank you, Mac. Thank you, Idol. So, we have x squared dy. Negative magiging plus dx equals 0. Divide natin both sides. So, dy plus dx over x squared equals 0. So, ano yung gagawin natin? Ang integral ng dy ay y. Guys, ito tanong ko sa inyo. Ano yung integral ng dx over x squared? Yung rectang sagot na agad sa mga lodi natin. Ano yung derivative? Or integral pala, sorry, ng dx over x squared. Hindi siya ln, Idol. It's not ln. Kwak. Try again. Power rule lang. Sir, may natutulog po dito. Ayan. Okay, that's correct. Went uphill. It's negative 1 over x, Sir IJ. Okay, negative 1 over x po siya. Minus 1 over x. Kasi 'di ba magiging ano siya? Integral siya, Sir IJ, ng x raised to negative 2 dx. So magiging add 1 lang, negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1. Eh ito is negative 1, so naging negative 2 plus 1, that's negative 1, kaya naging denominator po siya. Okay? So power rule lang siya, mga idol. Equals a constant c. Kaya lang may c na tayo, gawin natin siyang k na lang. Equals k. Simplify both sides by multiplying by x. So you have xy minus 1 equals kx. Kung gusto niyo factor out yung x, pwede naman. Kunyari, although pwede na itong sagot na to, pero pwede nyo namang gawing xy minus kx equals 1. Kung trip nyo lang mag-factor ng x, okay lang naman. Pero either of the three, okay na rin naman lahat yan. Ito, okay na to. Ito, okay na rin. Yes, pag 1 over x, m maglagi 1 over x. That's correct. Ang integral ng 1 over xm is ln of x. Basic lessons ng grade 10. Meron ako, idol, arithmetic, mga sequence. Check mo na lang arithmetic tsaka geometric. Meron ako sa channel ko sa YouTube. Hanapin mo na lang, idol, search mo. Senior high, nagtuturo din ako, idol, senior high. Lalo STEM, Gen Math, Pre-Cal, Basic lang yan. Okay. Yes, meron. Next problem, number 9. Dalawa na lang, guys. Last two problems. Ano yung syntax? What are you asking for, Lodi Gibbs? Hindi po ako nagtuturo ng masyado eh. Sa senior high. Okay lang naman, pwede naman sa susunod, idol. Kaya lang, DE muna tayo ngayon. Yan yung na-prepare natin eh. Shoutout kay Engineer Cleaborn sa mga EE natin. Pwede nyong i-follow si Engineer Cleaborn sa kanyang Facebook account and also sa TikTok. Puro pang EE-related contents. Especially those taking the board exams. Polynomial, idol. Wala pa ata eh. Pero yun na iniisip kong gawa ng content simula grade 7 hanggang grade 10. Long division. Nakakamiss yun ha. Uy, nandito pala yung magjowa oh. Shoutout kay kay Engineer Cleaborn tsaka kay Engineer Glyphonea. Nandito yung magbebe ah. Number 9, nangaasar Sir IJ. Thank you, Cleaborn, for the rose. Ay, for the coffee, idol. Okay, number 9. What if ito naman yung question natin, Sir IJ? So, down to our two final questions. So, we have x equals CE raised to y squared. Game, guys. First order linear DE meron na ako.
Ang book na gamit ko is yung Differential Equations, Elementary Differential Equations by Rainville and Bedian, 7th edition. Uy, shoutout po kay Ma'am Janine Julia. Teacher din siya ng STEM Pre-Cal. Ayun, baka pwede kayo magtanong kay Ma'am. Tsaka physics, yan, ayos. Gumaling sa math. Naku, marami namang tips, Lodi Cakes. Pwede mong i-check yung mga vlog natin. Ang concept behind ng orthogonal trajectory, yung yung sa point of intersection niya, Lodi Cakes, yung tangents nung dalawang curves na yon are negative reciprocals, yung slopes natin. Okay? Shoutout ulit kay Sintak12345, kay Engineer Claiborne, tsaka kay Engineer Pat Liponea. So, kunin natin yung derivative, guys. So, paano natin kukunin yung derivative, Sir IJ? So, that is, ano derivative ng x, mga Lodi Cakes? Hinimekus-mekus. Shoutout kay Janelle. Okay, that's correct, Jillian. That's 1 equals C. Ano derivative ng e raised to y squared? E raised to u du. So, e raised to y squared. Derivative nung taas ay 2y. So, rewrite lang natin mga Lodi. That is 2 y e raised to y squared. Okay? So, anong next, Sir IJ? So, dahil may C ka pa rin dito, so substitute natin yung C base dito. So, it follows na yung C natin here is equal to x over e raised to y squared. Newton's law of cooling, meron ako nun idol sa channel ko. Kaya lang di pa ako nagla-live masyado ng Newton's law of cooling kasi di pa ako nakapag-search ng mga additional problems. Okay? So, anong gagawin natin, Sir IJ? Substitute natin to dito. So, ang lalabas na will be 1 equals to C is x over e raised to y squared multiplied by y e raised to y squared. So, tama ba guys, makakancel yung e raised to y squared? Madami naman po talagang nahihirapan sa pre-cal, Ma'am Julian. Ay, Ma'am Julian tuloy. Ma'am Janine, sorry. Kaya kailangan po talaga medyo dahan-dahan lang po yung Mahirap po kasi talaga. Always ka po nagda-live. Hindi naman idol. 3 or 4 times a week. So, hindi ko sure. Baka next live ko Friday na ulit. Tsaka Saturday. Okay. Wala po bang y prime, Lodi? Ayaw nga, nawala yung natin, yung y prime. Sorry. Thank you for the correction. Thank you po. Nawala yung y prime natin. Okay. Thank you, idol Ayan. Thank you, went uphill. For that, na-notice mo. So, nawala yung e raised to y squared. Derivative kasi ng y squared, guys, is 2y, y prime. So, anong lalabas na dyan, Sir IJ? Sinimplify natin. So, we have 1 equals 2xy, y prime. Okay, guys? Maliwanag po ba? The derivative of y squared is 2y, y prime. Sinubstitute ko lang po yung c dito na nakuha natin dito sa pangalawa nating equation. Kaya na-cancel siya. Maliwanag ba mga Lodi Cakes? Thank you, Clibor, sa mga regalo, idol. Okay na ba, guys? Can I now proceed with the switching? Pwede rin po. Engineering yung approach. Agree po, Ma'am Julia. Okay, so switch na tayo. So, we will now switch. So, we have y prime equals negative. Or sige, lagyan natin ng arrow na lang. So, negative dx over dy. So, we have 1 equals 2xy negative dx over dy. So, multiply both sides by dy, Sir IJ. So, ang lalabas is dy. Negative to magiging plus 2xy dx equals 0. So, dahil variable separable yan, yung y ilipat natin, mga Lodi Cakes. So, ano na mangyari dyan, Sir IJ? So, we have ln ng dy over y, tama ba? Plus 2x dx equals 0. Okay? Shoutout sa mga taga TUP Valenzuela ba to? Sabi ni Juanito. Ano yung integral ng dy over y? Mga Lodi. Ano yung integral ng dy over y? Anyone from our live audience?
Thank you, mama. Okay, that's correct. Al. Galing ni Al. Ang bilis ah. TUP Visayas pala. Sorry, shoutout sa mga taga TUP Valenzuela. So, this is ln ng y plus x squared. Okay? Equals, dahil may ln yan, pwede mo lang lagyan ng ln c. Ay, kaya lang c palagyan namin. Gawin natin ln k. Okay? Topic yan, boss. That is, idol? Differential equations po. So, ano na mangyari dyan, Sir IJ? So, ang mangyari is, burahin ko lang to guys, ha? So, burahin ko lang to. Screenshot nyo na lang. So, paano natin isi-simplify yung sagot, Sir IJ? Ginawa ko siyang ln kasi may ln ako nakita. So, ito, magiging siya, pwede natin siyang gawing ln y minus ln ng k equals negative x squared. Ulitin ko po itong x squared, guys, nilipat ko lang sa right side, kaya negative. Itong ln k, nilipat ko sa kaliwa, kaya naging negative ln k. Okay? So, ano na mangyari, Sir IJ? So, we can now apply the property, quotient property of logarithms. Ln y over k equals negative x squared. So, this is base e, converting logarithm to its exponential form. So, we have y over k equals e raised to negative x squared. Or the answer can be expressed as y equals ke raised to negative x squared. Ayan na po yung pinaka-final answer natin. Ginawa ko lang siyang exponential. Pero kung gusto mo na equal c, kung ginawa mo tong equals k na lang, okay lang naman din. Kung ginawa mo siyang ganyan na lang, okay lang din yan. It is also correct. Kaya lang, ginawa ko kasing ln para magkaroon tayo ng iren. Ayan. Depende sa trip ng prof nyo. Sa totoo lang, it will depend dun sa trip ng prof nyo kung paano nyo i-consider yung sagot nyo. Pero kung si Sir IJ yung prof nyo, so consider ko parehas yan. Siyempre, iba-iba naman understanding ng mga bata, di ba? So, kailangan yung prof din versatile when it comes to differentiating kung tama pa rin ba yung sagot ng estudyante, na iba lang ba yung form. Nakakalito ang logarithm kung hindi mo siya kabisado, Jaylin. Shoutout kay Edgar Obaog, teacher ko po sa math, sabi ni Kerwin Lauford de Mayuga. Shoutout ulit kay Sir Edgar Obaog. Okay guys, we'll now proceed to our final problem for tonight, number 10. I hope na natuto kayo, nakabalik kayo ng differential integral calculus. Pagbibigyan natin yung mga mga junior high school. Siguro sa Saturday pwede tayo mag-live ng mga quadratic, geometric sequence, arithmetic. Sige, pagbigyan natin. Kailan kayo babalik ng PLM? Uy, shoutout kay Ronin Beltran, na idol. Dapat yung pinaka-importante yung rule of logarithm. Okay, down to our final problem. So for number 10, wait lang, burahin ko lang na maayos. Balik ka, sir. QCU. Gusto ko ngayon sa... Actually, gusto ko rin pumunta sa QCU, kaya lang di ako nakapunta. Nandun sila, Sir Barachina, no? Yes, pang refresher to, Jetsilog. Okay, last problem, guys. Number 10. X squared minus y squared equals cx. Okay? So, paano natin gagawin yan, mga Lodi Kicks? Last problem na po tayo, ha? So, gawin natin. Pwede naman tayo mag-differentiate. Ano derivative ng x squared? Okay, thank you, Asher. Salamat. Sabi niya, congrats for the silver play button. Thank you, Idol. Okay, that's correct, Jaylian. That's 2x. It's 2x minus 2y y prime equals, ano derivative ng cx? Mga idol, ano derivative ng cx? Okay, that's correct. Went uphill, that's c. Okay? So, kaya lang, may c nga ulit. So, solve natin dito yung c. So, solving for c, obviously naman, Sir IJ, x squared minus y squared all over x. Okay? Derivative ng cx ay c. Okay? Yes, it's maths. Shoutout kay Tyrone Soli. Shoutout Lodi Geeks. So, ayan. So, what we will do is, this c will be substituted dun sa first derivative natin to eliminate the arbitrary constant. So, we have, mamaya na tayo mag-switch ha, mga idol.
2x minus 2y, y prime, equals x squared minus y squared all over x. Okay? So, ang gawin natin, Sir IJ, simplify muna natin bago tayo magpalit. Sige, simplify muna natin guys, mamaya tayo mag-switch. Multiply by x. So, you have 2x squared minus 2xy, y prime, equals x squared minus y squared. Guys, notice na ito 2x squared, ito x squared. Can I combine those terms? Guys, pwede ko ba i-minus tong 2x squared sa x squared? Tama po ba? Ayan, tagal na pala ni Sir. Opo, Sir. Shoutout po sa inyo. Tagal nyo na pala na nakapag-aral ng BS Math. So, that's x squared na. 2x squared minus x squared is x squared. So, we have x squared. Kasi itong negative y squared magiging plus y squared minus 2xy y prime equals 0. So, ito 2x squared minus x squared. Negative, naging positive dito. Okay? Tapos itong negative 2xy, y prime, kinopy na lang. So, ito, switch na tayo, guys. Switch. Pwede na tayo mag-switch mga Lodi Cakes na simplify na natin. Okay? Yes, same exponents naman sila. They are what we call as like terms, to be exact. So, switch y prime to negative dx over dy. So, ano na mangyari, Sir IJ? So, we have x squared plus y squared minus 2xy multiplied by negative dx over dy equals 0. Yes, differential equations po. Orthogonal trajectories. Multiply both sides by dy, Sir IJ, dy. So, we have x squared plus y squared dy plus 2xy dx equals 0. So, pwede mong rearrange. Pwede mong kunin muna yung dx. So, pwede mo siyang i-rewrite as 2xy dx plus x squared plus y squared dy equals 0. Okay? And guys, shoutout kay Hahaha, nagbablog daw para pagkakitaan ng viewers, which is not right. So, dapat hindi ganun yung mindset nyo. Yan. Yan guys, shoutout nyo yan kay Hahaha. And tandaan nyo, hindi tayo nagla-live para lang din. It's a matter of at least makapagturo tayo. So, this is now an exact differential equation. Actually, pwede nyo i-check dito that this is ang tawag mo dito, this is a homogeneous differential equation. 'Di ba? Homogeneous 'yan. Kaya lang, pwede mo naman siyang bitter ka pre tambay. Ayan, nag-comment para mapansin. Kawawa naman siya, kawawa naman. Roasted idol. So, the partial derivative of m with respect to y, ano derivative nito guys? Ito yung m natin. Kawawa naman si, wala daw tropa. Ano derivative ng m natin with respect to y, mga Lodi Cakes? Yung 2xy. Ano natin, try natin i-test for exactness. Kasi feeling ko exact yan. Kahit hindi na tayo mag-homo, matagal eh. Okay, that's correct, Juanito. That's 2x. Okay? So, that's 2x, Sir IJ. How about the partial derivative of n with respect to y? Ay, with respect to x, sorry. So, that is, eto, wala na to. Derivative ng x squared ay 2x. So, that is an exact. That's correct, Juanito. So, pwede nyo nang gamitin yung technique ni Sir IJ. Diba ang technique natin dito, integrate mo lang to. Tapos, integrate mo to without x terms. So, automatically, ito mawawala. Diba exact na yan? Naalala nyo yung technique natin. Sige, lagay natin sa ilalim na lang. So, yung technique natin, yes, Sir IJ formula for exact. Thank you, Juanito. Alam na alam ni Idol. So, that is the integral of 2xy dx. Tapos yung y natin dito is constant. Diba? Laging tinuro ni Sir IJ dyan. Plus integral of x squared plus y squared dy without x. Okay? Without x equals constant. Dahil c yan, gamit tayo ng k. Okay? Sa susunod po, sir, turo natin yung ibang mga math
Sir Tyrone Soli. Pero ano po kasi focus natin ngayon, DE. Okay? So, ang gagawin natin dito, burahin ko lang to guys Pero thank you so much for dropping by Sir Tyrone for sa live natin. So, ang gagawin natin dito, ano yung integral nito guys? 2xy dx. Ano yung integral? Okay. So, ang 2xy, ang integral niyan, takpan lang natin yung y. Ang integral ng 2x ay x squared. And then, ibalik nyo si y. So, that will now become x squared y. Okay, tama po ba? Ang integral ng 2x ay x squared. Takpan natin yung y kasi dati set as a constant. And then, lagyan natin ng y. Shoutout kay Robert Manalansan, idol. Shoutout sa'yo, Lodi Gigs. Tapos ito, without x, so ito, cancel na tong x squared. Anong derivative, anong integral ng y squared dy? What is the integral of y squared dy sa mga audience natin? Anong sagot mo ba, idol? Sana yung sagot ni, hindi ko nakita, ito eh. Ang bilis na magpapap eh. Shoutout. Ayan, guys, shoutout niya rin si Hahaha. Lagot, binabash tayo kanina, tapos nagpapa-shoutout. Pero sige, shoutout natin si Idol. Shoutout, Hahaha. Ano yung integral ng y squared, mga Lodi Gigs? Yung x is wala na, di ba? So, do you agree that the integral of y squared is y cubed over 3? Tama ba, guys? Agree po ba kayo na integral ng y squared dy is y cubed over 3? Tama po ba? Okay, that's correct. Para gumaling sa math, kanina na in-interview ako sa radio station, tinanong din yan sa akin, paano ba gumaling sa math? Meron akong 5 pointers na i-share sa inyo. Yes, part ng differential equation to. So that is equal to k. Tapos multiply both sides by 3. Bakit k? Kasi c yung ginamit natin sa given. So we have 3x squared y plus y cubed equals 3 times k is still a constant. So pwede mo siyang gawing k. Kung gusto mo i-factor, medyo maarte ka lang ng konti, okay lang naman, common yung y, 3x squared plus y squared equals k. So ito na yung pinaka-final answer natin dito, which is the orthogonal trajectory of the given curve. Ayun guys, sana may natutunan kayo sa session natin ngayong gabi. So 10 problem solve, all will be uploaded sa YouTube channel ko. For clarifications, concerns, pwede kayo mag-comment. Yes, orthogonal trajectory lang ngayon, Lodi Gigs. May mga gagawin pa kasi Sir IJ. Sige guys, baka may questions lang kayo. Ano bang gusto nyo itanong? Calcu? Ano ba bang pwede nyo itanong na regards sa concerns nyo, like hindi naman solving? Pero guys, sana may natutunan kayo for tonight. I hope na kahit paano na-recall kayo sa mga separable. So, actually, separable lang naman talaga ito kung tutusin. May na-exact lang sa dulo. Pero more on separable talaga to. Kumbaga nag-practice lang tayo na nag-practice. Ayan, kung wala ka natutunan, idol, pasensya ka na, idol. Nang babash ka daw kasi. Sa pag-integrate nyo kanina. Ano yun, idol? Exact differential equation. Shoutout kay Kurt Lianza. Naalala ko, sir, ni-review kayo orthogonal, tas di lumabas sa DE. Saklap no, Ronin. Precal, yes, nagtuturo din ako ng precal. dt over dy, no, kakaibang variable na. Mga formula, siguro pwede nyo isulat sa mga index cards yung mga formula, idol. What I suggest. Para para mas matandaan nyo, try nyo basahin every morning. Like madaling araw, mga 4-5 a.m. Shoutout kay Yuri Tibayan. Shoutout kay Lola88. Shoutout sa'yo, idol. Galingan, shoutout sa'yo, Gary Beast, idol. I hope na mas gumaling ka pa sa math. More practice lang, Lodi. Grind. Biya mo na TYL. Lumabas po yung isa mo pong example about sa family of curves sa exam namin. Nasagutan mo ba? Briel_07. Okay lang yan, Juanito, idol. Upload ko naman later. And hopefully, kung pwede ako mag-live bukas, pwede naman. Kahit mga 1 hour, try natin. Tapos hindi ko lang alam kung ano di-discuss ko. Hopefully, makapag-live ako bukas. Good night din sa Lodi Kicks. Topic namin ito second year. Hindi good for you, boss. Kaya ko rin din. Loko to. Shoutout kay Gary, inaaway si Idol. Good luck sa'yo, exam mo bukas, Lola 88. Galingan mo, Idol, Okay, thank you din sa'yo, TYL. Libes Integral. Sige, next time, Lodi Cakes. More on DE kasi tayo. Shoutout kay Edgar Sabaricos. Thank you sa mga Lodi Cakes natin.
Thank you din, Tile Tabi, idol. Salamat din, 100k na nga daw. Mixture and solution, try natin, Lodi. Sanap muna ako sample problems na pwede natin sagutan, Kurt. Anyway, thank you so much to those who send gifts, sa mga nanood, sa mga nakaparticipate din sa 1.5 hour na live natin. And I appreciate your presence. Kahit yung mga Lodi Cakes natin na nantotroll lang, sobrang appreciated din yung presence nyo. Okay guys, kita-kits tayo sa Friday most likely. Hindi ko lang sure bukas Pero pag Thursday kasi hindi talaga ako nagla-live dahil may trabaho ako sa office. Good night everyone. Bye-bye.